Alright, good morning mga boss. So this is Ronel again mga boss. This time, this video is all about Kawasaki Fury 125. So dinala to ng customer dito dahil nga yung battery kabago-bago pa lang ng battery niya, 3 days old pa lang daw, wala na, lowbat na. So at sabi daw ng mga pinupuntahan niyang shop, grounded daw yung motor niya kaya nalulubat yung battery. So ngayon, sabi ko naman sa customer natin mga boss na may paraan tayo para paano mag-check kung grounded nga ba yung motor mo o hindi. So sa ganitong eto, tingnan niyo mga boss, papaandarin natin yung motor tapos tingnan natin kung may grounded nga ba. Grounded nga ba ang talaga ang dahilan kaya nalulubat yung battery niya. So paandar anak. So try nating paandarin. Ayan, umandar yung motor. So, ngayon, kapag talagang grounded yung motor niyo mga boss, andar pa lang, pagpapaandar pa lang, wala na. Talagang mamamatay yung motor niyo kasi wala na, mag-insufficient yung kuryente, hindi kayang masuplayan yung CDI, so hindi siya andar. So ngayon, check natin yung voltage. Paki-check, pakitapat diha. Gari multi-tester. Check natin yung voltage ng gamit ng multi-tester, check natin yung voltage habang nakaandar siya. So tingnan nyo, ang voltage niya is 6 volts alone. So try kong dandahang i-rate kung kayang umabot ng wala, 8 volts lang. So ngayon, meron na tayong nakitang isang dahilan bakit nasisira yung battery niya. Under voltage siya. Kumbaga, sira ng rectifier, under voltage. So isa pang dahilan na nasisira yung battery natin sa charging din, pwedeng over voltage din to. So kahit nakikita natin dito, tapat mo uli. Kahit nakikita natin dito 5 volts lang, pwedeng over voltage din to. So try natin. Ayun, oh. So 8 volts lang. So what if kakargahan natin kunwari ng bagong battery to. So instead of lalagyan natin ng bagong battery, lalagyan lang natin, i-clamp ko lang tong intelligent battery charger ko dito. Ito mga boss, itong intelligent battery charger ko, maliit lang. Sasalpakan natin i-clamp lang natin dito para magkakaroon ng pundo kasi ayaw na mag-charge ng battery. So samantalang ito, may kapasitor to sa loob, pwedeng mag-charge yung kapasitor na nandito sa loob. So, ngayon, iti-test natin. Test mo uli na. Test mo uli. So, gamit multi-tester, test natin uli yung kalagayan ng charging. Sabi ko kanina, pwedeng consistent under voltage or pwedeng over voltage. Ayan o. So, nakikita nyo, minor pa lang yan ha. Meron na tayong nakitang 16 volts. Steady mo lang na. So, what if i-ref natin? So kita nyo? 24 volts. So ibig sabihin, confirm sira yung rectifier nito. Pero syempre, all stock pa to ha. Pati headlight stock pa. So ngayon, meron na kaming usapan na pwedeng magpalit siya ng bagong rectifier or pwedeng papakonvert na lang niya into full width tapos magbaba siya ng load sa headlight para tumaas yung buhay ng battery niya. Pero sa tusi ito hindi na kayang mapakinabangan. Kumbaga sirang-sira na tong battery to. So, ngayon naka-ready na tayo, full width na natin yung motor ni sir. Tapos papalitan yung headlight. So, again, confirm sira yung rectifier na nakalagay dito. Pero sulit na rin, nakaabot ng 12 years bago nasira yung rectifier. So, ganyan lang pag-test mga boss, wag sabihin grounded ka agad. Walang problema sa wiring. Ang problema yung charging lang. So, alright, hanggang dito lang tayo. Bye-bye. Alright, ito na mga boss. So, natapos na natin gawin mga boss. Napalitan na din natin ng battery. So, ito na yung resulta, charging normal. So para walang so ayan, ulitin natin, scan natin uli. So yan. Minor pa lang yan mga boss ha, minor pa lang yan.
So dapat charging normal. So kahit i-rev natin ang i-rev to.